So guys, andito naman tayo ngayon sa Slave Lake sa Vanderwell. Dito tayo pumikap ng load papunta ng British Columbia. So from Edmonton, Atchison, tumakbo tayo ng 200 plus kilometer papunta lang dito ng MT. So nakapick up na tayo. Hindi na natin nakuha na ng video yung dahil mabilisan. Shoutout sa Pilipino na operator dito na nagkarga sa akin. Then yung kasama niyang operator na puti, mabait sila sa Pilipino. So pinagpawisan tayo ng maraming singot dahil ang weather dito ay titingnan natin ang weather. Ang weather dito sa Slave Lake ay +1. So pinagpapawisan tayo ng maraming singot. Pinagpawisan tayo ng maraming singot. So magta-tarp tayo ngayon. Magpapalit ako ng vest. Kasi pinagpawisan ako dun sa jacket. Basang-basa tayo ng pawis. So dito guys, kailangan ng may full arrest. So mayroon tayong sariling harness kasi ang harness dito ay talagang nanggigitata na. So ito yung gamit ko na sariling harness. So dali natin ito. Siyempre helmet para hindi malaglag dahil sa taas tayo. Ito hindi ko alam kung ano tawag, nakalimutan ko to. So ang biyahe natin papunta ng Abbotsford dito. So titingnan natin kung ilang kilometer from here to Abbotsford. Location. Loading, parang driver din. Loading. So nasa 1,190 kilometer. Pero ito hindi natin makukuha to ng 13 hours lang dahil nga bundok-bundok yung pupuntahan natin. So abutin tayo ng 13 to 14 hours yan. Tara, let's go. Mag-start tayo. Dali natin to, baka may tumawag. So yung karga natin pellets. Ayan yung karga natin, mga pellets yan. Panggatong yan sa panggatong yan sa heater ng bahay or pang yan, pang garden. So yan yung load natin. Natin mabuti yung harness para hindi tayo mahulog. So yung gloves, nakalimutan pa natin. Kuha tayong gloves. So itong load natin ay 34 pallets ito.
34 pallets. Pang garden pala to. Malambot oh, pang garden. So unahin natin pag-charge sa likod ng trailer. So ayan, nalatag na natin yung nasa likod. Dito naman sa unahan ang ilalatag natin. Ganon din ang gagawin natin sa harap at sa pop trailer. Kailangan laging una sa likod guys ha, bago yung unahan na tarp para hindi baliktad. Alright, on the way na tayo guys, papunta ng British Columbia. Hindi ko na nakuha nung yung finished product ng pagtatarp ko dahil doon ako pumwesto sa harap ng shipping office. Baka tayo pagalitan na nagbablog-vlog pa. So ito yung Highway 32. Oops, may mga usa. Kanina guys, hindi ko nakuha na ng video. Yung isang usa ay nahabol ng dalawang wolf. Talagang sa kalsada pa sila nagtatakbuhan. So yung wolf, dalawang wolf, isang usa, hinahabol dito sa highway. Hindi ko na nakuha na ng video. Hirap na hirap din habulin yung yung usa Dalawa na silang wolf Hintuan yung mga sasakyan kasi malalaki yan pag nabangga natin sira din yung sasakyan natin. So ito ang mahirap dito sa highway na to dahil walang shoulder. Hindi pwede dito pa antok-antok. Lalo na pag pag nag-snow. Tamo, delikado kaya isa ito sa nakakatakot daanan pag winter. Walang signal itong lugar na to guys. Ang labas na ito Edson, Alberta. Pero ang speed limit dito 100. So guys, dito na tayo magpalipas ng gabi sa Edson, Alberta. So ang weather dito ay positive 2. Positive 2. So meron pa tayong tatakbuhin na na 889 km hanggang doon sa Abbotsford sa pinakagarahe ng Kelserin. So tatakbuhin siya ng 9 hours and 30 minutes. Pero hindi naman kaya ng 9 hours and 30 minutes yan. Siguro mga 11 hours natin tatakbuhin yan kasi bundok-bundok. So papakita ko lang sa inyo yung finished product ng load ko. Medyo mababa lang siya pero kailangan pa rin ng lumber tarp ang gagamitin. Dito tayo mag standby sa kasi may Tim Horton dito. Yan, may Tim Horton dyan. So dito hindi basta-basta hinuhuli kahit saan ka pumarada. Dito lang tayo sa side road, residence area din sa kabila. Ayan, residence area. Park yan So dito lang tayo sa roadside. Ayan, nakapark. Ayan. So may nakapark din dito, meron din doon. So dito walang nanguhuli basta-basta. na pagtitripan ka lang, wala dito. So yan ang load natin. Yan yung pang garden na lupa or kusot. Ganyan. So yun, hanggang dito na lang tayo. Magpapahinga tayo ng maaga para makalis din tayo ng maaga.
Dito lang tayo pumarada sa malapit sa Tim Horton para may pangkape tayo bukas. Alright, so hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Positive to. Kaya yung lamig. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Hinton, Alberta. Nag-fuel. Ayan. So doon tayo sa Edson na tulog kagabi. Slow yung slow yung pump, kaya vlog muna tayo. So dadaanan natin ngayon ay magagandang view papuntang British Columbia. Yung mga bundok-bundok na yan, madadaanan natin yan. Tapos yung mga bundok na yun, nagyayelo. Merong Kelsey dito, yung naabutan ko kahapon. Dito siya natulog. Yan, Paradise Rocking. Dati kami dyan nagdi-deliver sa Paradise, sa kumpanya na yan. So ipapakita ko sa inyo yung kagandahan ng British Columbia na walang yelo. Kasi tuwing dadaan tayo dyan, nag-i-snow. So ngayon, medyo summer na, pero ang temperature dito ay -6 dito sa Hinton, Alberta. So yan, nagkakarga muna tayo kay Kenji ng fuel. Tapos ang susunod na karga natin yan sa sa Hope, British Columbia na. Tingnan nyo yung paligid, yung kabundukan yan ang dadaanan natin mamaya. So papakita ko sa inyo yan. Makulimlim doon, mukhang bumubuhos pa ang snow doon. So yun, papakita ko sa inyo. So nandito na tayo guys sa Jasper, Alberta. Makikita nyo yung view. Wow, bundok na green na napapalibutan ng snow. Ito yung tourist spot nila, Jasper Gate. Grabe no, ganda ng view. May mga rest area dito, pahingahan. Kung pagod ka na, pwede ka magpahinga. May CR. Yan ang mga highway dito. Truck, kotse, kahit ano pwede. May CR dyan. Tingnan nyo yung beauty ng bundok. Purchase Park Pass. Rogers Pass kasi to guys, tourist pass. Tourist spot ito. So kung gusto niyo mamasyal dito, diyan magbabayad ng entrance fee. Kung saan na kayo ngayon makapasok diyan sa Jasper. May toll gate pa, park lang yan. Wow. So guys, nandito tayo ngayon sa Jasper at pumarada tayo saglit. Sarado yung yung parking area nila. So isa ito sa mga pinapasyalan dito sa Alberta, itong Jasper. Tingnan nyo naman yung view, napakaganda. Pag summer ito, marami naliligo dyan, magkakaroon ng tubig yan. Ewan ko kung saan galing yung tubig. So nandoon si Ken. Tingnan nyo yung beauty ng Mother Nature natin, napakaganda. So ayan,
Grabe. Ito pag summer ito, marami naliligo dito. Marami mga naka swimsuit, bathing suit. Dahil ito hanggang doon malambot yan, malambot, lupa. Yan oh, lupa siya. Ewan ko bakit nagkakaroon ng tubig ito pagdating ng summer. May tubig to eh. Siguro yung mga snow pupunta dito or yung ulan napupuno to. Malinaw naman din eh. Malinaw. Kaya masarap. Ito ang advantage sa isang pagiging truck driver. Napupuntahan mo kung saan-saan yung lugar dito sa Canada. Basta long haul truck driver ka, mapupuntahan mo yung hindi mo napupuntahan. So depende pa rin yan sa trucking kung ano yung nature ng trucking na napasukan nyo, kung city driver ka lang or long haul. So itong company namin, Canada wide ang biyahe namin, kahit saan sa Canada napupuntahan namin. Pero may mga part pa rin ng Canada na hindi ko pa napupuntahan. So yan, ganda, di ba? So tara, let's go. So nandito naman tayo guys sa Ballymount, British Columbia. Kung makikita nyo guys, napakalaki ng lake pero na-frozen siya oh. Napakalaki ng lake niyan. Pero kayang-kayang i-frozen. Dami nga lang basura. Ito talaga ang kagandahan sa isang long haul truck driver, kung saan-saan tayo nakakarating. Ayan, oh. May rampa pa to para sa mga mahilig mag-boating. Ito rampa ng mga nagbo-boating oh. I-atras nila dyan yung pickup truck nila. Then pwede na sila mag-boat nyan. Biro mo na frozen yan oh. Pagdating ng summer, yung summer na talaga. Summer naman na ngayon pero nagyayelo pa rin. Dahil ang weather eh, pabago-bago talaga. So yan. Share ko lang sa inyo ito. Ito yung advantage sa isang truck driver. So nandoon si Ken. Tumawid lang tayo sa kabila. Dahil way natin pag ganon. Tumawid lang tayo, pumarada, may turnout dyan. So yan oh, ganda. So malayo pa tayo, meron pa tayong tatakbuhin na nasa 700 km. Siguro darating tayo doon sa Abbotsford around 4 or 5 PM. So let's go. Marami pa tayong madadaanan na lugar pero hindi basta-basta makahinto yung truck eh. Kaya ito, hindi naman ako nagmamadali ngayon dahil bukas Sabado. Kaya pahinto-hinto tayo. Kung may makita tayo na magandang spot, hihinto tayo. Lalong-lalo na pwede makaparada yung truck. Grabe no. May maulap pa doon no. Tara, let's go. Malayo-layo pa yung tatakbuhin natin. Wala gaanong sasakyan ngayon kasi Friday ngayon. Friday, then Saturday, weekend kasi kaya wala gaanong sasakyan.
So yun, Kenji. Tayo. Dito na tayo guys sa Kamloops. Umaahon tayo. Ang speed ng ahon natin 33 km per hour. Pababa na pababa. Dahil banayad, paakyat ng paakyat tayo. Ayan o, yung mga sasakyan na sa taas o. Pataas ang pataas tayo. Dahil yun yung ano o, sa baba o. Kung makikita nyo, bangin na o. Yung mga bahay sa baba o. Pataas na pataas tayo. Bundok-bundok na yan eh oh. Matutulin kasi mga kotse yung mga yan eh, kaya matutulin. Siguro nasa 10 km ito, paahon na to, 10 to 12 km. Ang speed na lang natin sa pahon no, 28 km per hour. Gapang tayo. Positive 15 ngayon dito sa Kamloops, British Columbia. Tuli no, empty. Grabe, ahon pa rin tayo. 25 km per hour ang speed natin. Gapang. Tingnan nyo guys, oh, may mga bahay pa doon sa taas oh. Kung nakikita nyo sa camera, doon pa tayo sa taas. Gapang lang tayo, gapang. Dahil ang temperature natin umaabot ng 100. Then yung oil temperature natin umaabot ng 115. So pag tumaas yan, maglo-low power tayo pag umabot sa 120 yan. Wala ng power, kaya ang tapak na accelerator banayad lang. Doon pa tayo, aakyat pa tayo ng paakyat ng paakyat. Doon pa tayo sa taas. Manual kills. Manual siguro sa kanya. Nabibirit pa niya. Puti yan guys, puti. Ang bilis, ang tuloy niyan mga. Basta truck ng puti ang tutulin eh. Kanina nasa likod ko siya, layo ah. Ngayon nandito na. O sadyang matulin lang talaga siya magpatakbo. Tayo takbong pogi lang eh. So open ang timbangan, kailangan magbasa-basa tayo guys sa katulad niyan. Nakasulat scale open. So kailangan pumasok tayo, mandatory yan ha. Mandatory, papasok tayo sa scale. Follow the speed limit. Continue for 1 kilometer.
10 kilometer per hour. Kasi may camera yan sila, nakikita tayo. Sa kabila naman, bukas o sarado yan, mandatory papasok sa kabila kasi may brake check dyan. Magaan lang, sakto lang. Commercial Vehicle Safety and Enforcement, CBSE. Sixteen yung drive. 22,800 ang lead. $12,800 ang pop. Ang ganang pop natin Pero 40 tons tong karga natin. Ang ganda ng view ng British Columbia. Tingnan nyo guys yung kapaligiran nakaka-amaze. Nagawa nila ng kalsada grabe. Ahon-ahon yan, ahon-ahon. October 1 to April 30 mandatory magdala ng tire chain. Naka-signboard yan dito. Every winter start October 1 hanggang April 30 kailangan may tire chain tayo. Tuli niya. Wala na kagad siya. Ganda Grabe, ang ganda ng British Columbia pag summer Ito ay Merritt.
sa Subquillos, British Columbia. Pababa tayo ngayon dito sa bundok na ito. So naka-logger lang tayo. Ang gear natin na gamit ay 11 speed. Ang takbo natin yan 42 km per hour. Exhaust brake lang ang gamit natin, tsaka engine brake. Yung engine, yan yung speed natin, yung gear natin na 11. Tapos yung exhaust, number 3 tayo. Ayan. Pag nasa 20, apak. So yan yung kabundukan, no. Doon pa tayo pupunta sa pinakababa doon, no. 18 km itong pababa na ito. Exhaust tsaka engine lang ang gamit natin na preno. Yung mga drive van, container, yan, mabibilis yan, oh. Kasi magagaan lang yung load nila eh. Hindi tayo nakaano sa preno. Huwag tayo magbababad sa preno. Kung mamreno man tayo, isang diin, bitaw. That's it.